Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Tuklasin natin. Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan, ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino, babatikusin ang mga salot sa lipunan, pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin. Ang Tuklasin Natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Mabuhay, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din sa lahat ng mga kababayan nating nakikinig sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome sa palatuntunang Tuklasin Natin. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na makakasama ninyo sa loob ng isang oras. Kumusta po kayo mga patriotikong Pilipino? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Samahan ninyo ako anuman po ang inyong ginagawa. Makilahok kayo sa ating talakayan. Mag-text sa 0915-258-4091 o mag-comment sa FB page o YouTube account na inyong tinutunghayan. Magpadala kayo ng sulat troniko sa tuklasinnatin@yahoo.com kung may nais kayong ibahagi sa ating palatuntunan. Bisitahin ninyo ang tuklasinnatin.com. Bigyang daan muna natin ang mga tumutulong sa ating palatuntunan. Nisco Philippines, manufacturer and designer of food processing and packaging machines, recognized by Department of Science and Technology and Department of Trade and Industry. For inquiries, call telephone number 02-829-42222 or send an email at nescofields@gmail.com or nescofields@icloud.com. You can visit at 40 T. Santiago Street, Canumay West, Valenzuela City. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Magtanim ay di biro pag mababa ang presyo ng palay na ani ko. Huwag kang umiyak. Sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, mabibigyan ng certified inbred seeds sa mga magsasaka. Sa paggamit itong dekalidad na binhi, tataas ang ani ng 10% o higit pa. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RCEF Seed Program, mag-text o tumawag sa Phil Rice Text Center 0917-111-7423. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin.
Okay, magandang gabi sa lahat ng mga tagapakinig natin ngayon. At napakapalad natin, no, ng mga tagapakinig ng tuklasin natin dito sa ating Pinoy Stream Versatile Radio. At ngayon ay live via Zoom, 'di ba? Na makakadaupang palad natin ngayon si Attorney Nick Nangit. Siya po ang tinagurian, hindi lamang po siya isang certified public accountant, hindi lang isang matinik na lawyer pagdating sa taxation, kundi siya rin po ay spirit quester, celebrity psychic. Nako, napakaraming talent. Hindi pa yon. Alam nyo ba na napakagaling po niya? Is a multi-awarded na pianist po, international and local. Concert pianist, take note of that. Oh my God. Parang lahat na ng talino ay binigay na sa taong ito. Hindi ko napabaan dahil pakabatiin ko na si Attorney Nick Nangit. Magandang gabi, Attorney. Magandang gabi po sa inyong lahat na nakikinig dito sa tuklasin natin, and maraming salamat, Miss Cathy, sa pag-anyaya sa akin dito sa programa ninyo. Although parang ako nahihiya kasi ang dami niyong binanggit. Baka maniwala sila. Hindi ba totoo naman lahat yun? Ikaw talaga, Attorney Nick, napaka low profile mo, pero di nila alam ang tindi mo. Parang lahat ng talino ay nasa inyo na, Attorney Nick. But anyway, sige. Dahil maganda siguro bukod sa pinaalam ko sa kanila kung anong katangian meron kayo. Maganda rin siguro kayo na po ang mag-announce nung inyong mismong Facebook page, nung inyo pong YouTube account para po naman sundan nila kayo kung saan man po kayo naroroon. Dahil alam ko meron kayong isang natatangi na every day halos o every other day ba, every week hindi kayo nawawalan ng podcast. Hindi lamang sa sa sarili nyo mismong website, kundi napapakinggan din kayo sa DWIZ sa Tambayan. Sige po, hayaan ko muna po kayo mag-imbita sa ating mga kababayan. Go ahead, Attorney. Sige po. Opo. Bali, meron akong social media accounts. Meron ako yung Nick Nangit, kaya lang puno na. Kahit na ina-unfriend ako ng mga dilaw, ang dami namang nakaabang. Kaya okay lang yun. Okay. So may Nick Nangit ako. Pero meron akong Nick Nangit 2. Yung Nick Nangit 2, yun, kino-confirm ko kasi pwede pa sila doon. And then ang aking mga pages, yung Nick Nangit NCN Law page para sa batas at accountancy, yan, nandiyan yan. Tapos meron akong Nick Nangit Musician Spirit Questor para sa mga kababalaghan. And then meron din akong Instagram and Twitter at Nick_Nangit. And email, nickstradamus2018@gmail.com, which is also my channel sa YouTube, Nickstradamus. Yun, salamat. Nako, isa po ako sa masugid ninyong taga-subaybay. O, di ba? Meron din kayong radyo, hindi nyo nabanggit, Attorney Nick. Salamat po. Meron din kayo sa DWIZ. Anong araw po yun? Opo. Actually, guest co-host ako doon, normally, every Wednesday, Tax Wednesday. Pagkatapos tuwing Biyernes naman, Mangku Friday, kwentong mangkukulam. Okay yun Mangku. Parang dito pwede na nating i-adapt yan. Pwede rin. Diba? Anyway. Lalo na gabi. Oo nga, diba? Alas 10 ako hanggang alas 11. Ako, matatakot sila lahat sa atin Lalo na yung mga dilawan, joke. Anyway, oo nga, diba, no? At talagang, pati, nakita ko nga po, Attorney Nick, bago tayo magseryoso dun sa ating discussion. Kasi nakita ko pati yung, kinakapture nila lahat ng mga statements nyo, lalo na dun sa issue kay Sharon Cuneta, tungkol dun sa rape. Sino yun? Naku, ang dami po nila, iba-iba pong tao, kaya alam ko marami kang tagahanga, promise, isa ako doon. Ay, talaga? Oo, hindi nyo alam, sikat kayo, ha? Kaya, oo. Kaya po, isa po talagang karangalan na kasama po namin kayo ngayon dito sa ating palatuntunan tuklasin natin. Salamat po. Pero syempre, Salamat. dahil ang palatuntunan natin ay tuklasin natin,
Marami tayong tutuklasin, Apo. hindi lamang sa pagiging lawyer mo, sa pagiging certified Opo. accountant mo, kundi pati sa yung Opo. mga kababalaghan, no? 'Di ba? Kababalaghan. Correct. Pero gusto ko lang Akala po ko, akala ko pati love life and sex life tutuklasin. pwede. Ikaw, Attorney Nick, parehas Sige. tayo. Parehas tayo, alam mo na. Hindi ko na Yes. detalye rito. But anyway, no, Correct. Apo. ikaw talaga. Pero isa po kasi sa talagang hindi ko po makalimutan sa inyo, ay marami po Apa. kayong, Apa. should I call predictions or yung parang nakikita po ninyo, Visions, pangitain. visions, ayun, pangitain, na I Apa. cannot imagine na parang 1 year before nangyari itong COVID ay nabanggit nyo na yung possibilities na Apa. mangyayaring ganon. Pangalawa, Apa. nung in-interview kita ng January, lahat doon sa Apa. klase natin sa Katipunan Channel, nangyari lahat. So kaya nga sabi Yun nga ko, po. kung nakita niyo po, ginawa ko kayong story sa aking Facebook, Ay, di ba? salamat. Nakita niyo ba? Salamat. Na sabi kong gano'n, I Opo. cannot imagine this person na almost a year bago pa niya binanggit ito at malaking tulong yung ginawa niya para ako, hindi na ako nabigla eh. Kasi nung binalikan ko lahat yung mga statements mo, sabi ko, tama siya. Apa. At masasabi ko nga, nung in-interview ka sa DZRH, na unang-una yun na pumukaw sa akin, na in-interview ka ni Cesar Chavez sa DZRH. At talagang, kumbaga, parang nagtutugma yung inyong pagbasa ng isang ekonomista na si Professor Butch Valdez at kayo. Sabi ko, pero hindi sila magkakilala. Pero parehas yung linyada kung paano nila tinitignan sa perspektibo ng professional, yung ekonomista siya eh. So technically, alam na alam niya yung at ikaw naman, alam mo yung widow na, should I say widow o isa yung talento na bigay ng Diyos eh. Psychic yan, di ba? Kumbaga kakaiba sa mga nakikilala natin na ako ganon kita tinuturing, Attorney Nick, wag naman po ikalalaki ng iyong ulo, pero bilib po ako sa inyo sa totoo lang, dahil lahat ng ginawa po ninyo, mga visions po ninyo, sabi ko, this is a God's gifted person. At isa nga po, alam nyo naman, matindi ngayon ang problema. Una ko siguro itatanong sa inyo pagdating sa DOH sa kalusugan, no? Siguro DOH muna. Ano ba ang future ng DOH ngayon? Kasi medyo malaki ang problema natin. Parang hindi na, should I say, believe o pinaniniwalaan ngayon ng DOH. Hindi lamang ng karaniwang Pilipino, kundi kahit yung mga nasa hanay din nila na mga manggagamot. Go ahead, Attorney. Opo. Una kasi po, ang pananaw ko dito, yung kasing pandemya, COVID-19, ay bago sa lahat. Hindi lang naman sa ating ahensya ng kalusugan. Buong mundo yan. Hindi talaga alam kung paano tutugunan. Yun ang una. So may limitasyon na doon pa lang. Pangalawa, meron ding limitasyon doon sa namumuno. Kasi po, parang si Pangulong Duterte nakatali, para siyang nakatali, na gustuhin man niyang may gawin siyang hakbang, iniintindi rin niya kung ano magiging problema pag inalis niya yung mga tao. Baka mas malaki pa ang maging suliranin. Kumbaga, the devil and the deep blue sea, yun ang nangyayari. Kung ano yung mas sa tingin niya na makabubuti, doon siya. Although, sana kilatisin talaga kung sino yung hindi lang isang tao, kasi kapag tinanggal mo yung secretary, for example, yung namumuno diyan, kung yung mga tauhan naman ay may problema rin, wala pa ring mangyayari. Yung problema ay magpapatuloy. So dapat talaga tingnan niya yung kabuuan. At yung future kasi ng DOH talagang may problema. Talagang magkakaroon ng problema. Yun nga lang, mahirap kasi talagang tugunan itong COVID na ito. At saka, kung makatutulong sa Pangulo natin na yung
mismong grupo, hindi lang yung pinuno yung mismong grupo na tumutugon or tumatalakay dito sa problemang ito at yung solusyon ay maayos niya, then mas makakabuti sa ating lahat. Okay? Yun po yung masasabi ko doon sa ahensya. Meron kayong pangalawang tanong? Oo, Yung una is yung ahensya. Oo, Ano yung po yung tungkol pangalawa? sa kalusugan ng maraming mamayang Pilipino. Okay. Tatapos ba tong COVID na to? Alam niyo yun, parang lahat nangangamba na. Go ahead, Attorney Nick. Yung kasing nabanggit ko yan sa isa kong vlog sa Nixtradamus channel na sana magkaroon ng solusyon by the end of September. Bago mag-Oktubre, dapat magkaroon na ng solusyon. Kasi kung walang maipakikitang solusyon na talagang epektibo, hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong mundo pag walang solusyon na maipakita at talagang siguradong makakagaling or makakapigil sa pagkalat nitong virus na ito, aabot pa siya ng 1 o 2 taon yung problema. Kaya dapat ang gawin na natin ngayon, ang maipapayo natin sa kalusugan ng lahat is yung immune system natin. Kailangan natin talagang paigtingin yung immune system natin. At importante dyan yung mga natural na pagkain, hindi yung mga artificial. So, ibig sabihin yan, yung mga vitamin C, calcium, yung nakukuha sa mga prutas at halaman, yan ang dapat suportahan ng pamahalaan. Para yung mga produkto sa farm ay makarating sa tao at yun ang kanilang kakainin para yung kalusugan nila mas maging maayos kahit wala pa yung solusyon dito sa virus na ito. Maging malakas tayo. Yun lang kasi ang pwedeng mangyari ngayon Actually, tama kayo, Attorney Nick. Yan din po yung nakikita rin po natin. But ang problema, siguro iko-connect ako pagdating sa ekonomiya. Yung kapasidad po kasi ng maraming kababayan po natin ngayon na kumbaga talagang bumagsak ang ekonomiya ng buong mundo. At makikita mo, marami ang nagugutom, marami ang naghihirap. And of course, alam naman natin, kapag marami ang nagugutom, malamang sa malamang, kung wala silang sakit, magkakasakit sila. So, yung kapasidad, ano ang nakikita ninyo? Yung ekonomiya ba natin unti-unting babalik sa dati o merong gagawing hakbang ang ating Pangulo para ito ay unti-unti makaagapay tayo at ang mamamayang Pilipino ay masiguro niya na magkaroon ng kakayanan na mapakain ang sarili at ang kanyang pamilya? Go ahead, Attorney. Okay. Yung tungkol sa sa ekonomiya o yung pagkain ng mga tao, iko-connecta ko yan dun sa COVID kasi kung walang solusyon by September or October, tataas pa ang mga kamatayan. Ang antas ng mga mamamatay, tataas pa po yan. Yan po yung nakikita ko na dahil medyo naghang tayo, Attorney Nick. So, standby lang po tayo kasi wala po si Attorney Nick, medyo naghang lang po siya. So, pabalikan lang po natin dahil nagkaroon lang po ng problema. Hello, Attorney Nick. Naghang po kayo? Hello? Okay, go ahead po. Okay. Yung sa katanungan niyo po regarding yung sakripisyo ng mga tao, alam niyo kung wala kasing solusyon by end of September bago mag-Oktubre, talagang tataas po ang kamatayan. Ang antas ng kamatayan, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ang rason po diyan, nasa mga planeta, impluwensya ng mga planeta na pag pumasok ang Uranus retrograde, ay talagang dadami ang kamatayan. Ngayon, may Pluto retrograde tayo. Ang dala ng Pluto retrograde is kamatayan din. So talagang magkakaroon. As to the pagtugon ng pamahalaan natin, yes, matutugunan, pero magiging mabagal dahil nga maraming magsasanga-sanga ang problema So hindi lahat masusolusyonan, pero lahat tayo talaga magsasakripisyo. Pero masusolusyonan din, yun nga lang, medyo matatagalan.
ng Mhm. konti. So, dun sa mga kababayan natin, Attorney Nick, ano ang Opo. pwede Opo. nyong ibahagi na payo sa kanila o advice para, kumbaga, alam na natin na ganito yung mangyayari. So, ano yung dapat nating gawin ang bawat isa sa atin? Go ahead, Attorney Nick. Okay. Ang isa is, yun nga yung ating personal hygiene, dapat ayusin natin. Ibig sabihin, laging ugaliin nga yung maghuhugas ng kamay at yung kapaligiran dapat malinis palagi. Pangalawa, kung pwedeng maiwasan ang paglabas-labas para hindi ka gumastos. Kasi yung damit mo kailangan lalaban. Syempre dagdag gastos yun, di ba? Sa sabon, sa tubig. Iwasan mo na, huwag ka na munang lumabas kung pwede. Pangatlo, yung pagkain natin, huwag tayo doon sa mga pagkain nakasanayan natin. Ibig sabihin yung mga karne o kaya yung mga hindi maganda sa kalusugan. Dapat talaga yung basic, yung mga fruits and vegetables. Kasi kailangan natin paigtingin ang kalusugan natin, yung health natin, immunity system. And then pang-apat, yung palagi tayo makikinig sa mga sinasabi ng mga eksperto tungkol dito sa makinig dapat sa sinasabi ng pamahalaan at saka yung mga programa kagaya po ng tuklasin natin at yung mga ibang radio stations na maglalahad ng mga dapat na nating gawin. At panglima, sumunod tayo sa mga alituntunin. Pag sinabing may social distancing, dapat talaga sundin yon. Kasi ang virus na ito ay nasa hangin ito eh. Kakapit yan sa tao. Kung walang makapitan ng tao, kusang maaagnas. Kasi hindi nga po buhay yan eh. Kusang maaagnas. Ang kinakatakutan ko po, yung sakit sa balat. Kasi nabanggit ko na po yan sa isang TV station, government TV station, sa PTV, nabanggit ko na po. Na sinabi ko, itong problemang ito, nung tinanong ako, yung COVID is wala yan. Yun ang sinabi ko. Kasi ang pananaw ko is from the future. Pag binalikan ko yan, kunyari, nasa future tayo at binalikan natin ng year 2020, mapapansin natin na ay wala lang yan. Para din yan yung panahon na nagkaroon ng Spanish influenza o kaya yung nagkaroon ng bubonic plague noon pa. Pag binalikan natin from now, titingnan natin, 2020 tayo, sabihin natin, ay wala yun, nalagpasan natin. Ganon din ang itong COVID na ito, 19. Malalagpasan din natin. Sa ngayon, feeling natin mabigat siya. Pero, malalagpasan ito. Yun nga lang talaga magsasakripisyo tayo. Pang-anim, mag-isip na tayo ng mga paraan kung paano tayo kikita kahit papano. Or makatulong tayo sa mga ibang tao na walang-wala. For example, may makita tayong sa kalye na nagbebenta, let's say, ng banana cue. Yung ganun lang, kasimple. Tumulong tayo kung kaya natin para naman magkaroon din siya ng pera. Kasi ang balik niyan from a psychic point of view is yung dharma, yung kabutihang ginagawa, magiging magandang karma ang balik sa atin. So, the entire universe, yung sansinukob, papagaanin para sa ating lahat kapag tayo ay magtutulong-tulong. Yun po yung dapat nating gawin. Para naman po dun sa mga kumpanya, Attorney Nick, ano ang maipapayo nyo sa kanila? Kasi maraming mga kumpanya ngayon, kung hindi po sila tuluyang nagsasarado, nagbabawas po talaga, nagkakaroon ng retrenchment. So ano po ngayon ang maipapayo nyo sa kanila at anong mga negosyo ang patok sa ngayon, Attorney Nick? Okay. Opo. In terms of yung retrenchment ng mga kumpanya o kaya mga kumpanyang magsasara or nagsasara na, wala tayong magagawa doon kasi bahagi yan ng pagbabago. Bahagi yan ng pagbabago, hindi dahil sa presidente natin, kundi bahagi yan ng pagbabago dala ng pandemya. Kasi nga po, sa ngayon, pumasok na tayo sa tinatawag na age of air, panahon ng hangin. At ang ibig sabihin nito, babalansehin ang maraming bagay-bagay sa paligid natin. Yung mga dating akala natin maganda, lalabas ngayon na hindi pala talaga sila maganda. Yung mga dating akala natin kailangan natin sa buhay natin, ngayon mapapagtanto natin na hindi pala natin sila kailangan. Kagaya ng dati makeup sa mukha ng babae, di ba? Masyadong kailangan, hindi ka makalabas.
Pero ngayon dahil sa face mask, hindi ka na nga kailangan mag-lipstick kasi nakaptakit, di ba? So ganun. Tapos ang konsepto ng kagandahan sa atin nag-iiba na. Hindi na tinitingnan yung panlabas kundi yung panloob na. Okay, nag-iiba talaga. Bahagi yan ng pagbabago. So yung mga na sesesante or natatanggal sa trabaho nila, kailangan talaga tanggapin nila kasi hindi natin pwedeng ipipilit na ang isang kumpanya ay ilagay pa rin sila sa payroll gayong hindi naman kaya ng bayaran. In fact, nalulungkot ako kasi pagka napapadaan ako sa dating mga dinadaanan ko na may mga establishmento, nakikita ko sarado na. Yung iba namang kumpanya, ang ginagawa nila, rotation, para hindi sila magtanggal ng mga tao, kahit papano, may take-home pay pa rin. So maganda yon. At least concerned pa rin sila, imbis na tanggalin lahat ng tao, tauhan nila. Tapos, yung pangatlong tanong niyo po is tungkol saan nga po pala? Yung kung ano po yung maipapayo dun sa mga may-ari mismo. Ano yung swerte Okay. na industriya ngayon? Yes. Okay. Ang maganda talaga is yung connected sa online, air. Kasi age of air tayo. Kaya nga pansinin natin na maraming mag-online business, di ba? So yan makakatulong. Kaya lang, dapat, meron din, kasi puro may panggagalingan ng ibebenta or merong pagsisimulan. Paano yon? Kung saan po sisimulan? Excuse lang po, pwede hong i-ano muna natin? Sige Sandali po. lang po. Sige po. Okay po. Edit po. Action. Ganito po kasi yan, pagdating sa mga negosyo, nakakalungkot talaga ako kapag napapadaan ako sa mga dating pinupuntahan ko, maraming nagsara na. Okay? Yung pagsasara, kaakibat niyan is mga tao mawawalan talaga ng trabaho. Hindi natin maiiwasan yan kasi dala yan ng pandemya. Walang kinalaman yan sa Pangulo natin. Kasi buong mundo, maraming talaga nawawalan ng trabaho. Yung iba, ang ginagawa ng mga kumpanya is hindi tinatanggal ang mga empleyado, niro-rotation nila. Let's say, ang papasok sa araw nito, 2 lang. Next time, 2 ulit. Niro-rotate para kahit papano, meron pa rin iuuwing sweldo ang tao kaysa naman yung totally walang-wala. Diba? So magandang solusyon kung concerned talaga sa mga tauhan. Pero may mga negosyo na talagang wala nang bumibili. Wala na talagang pumupunta. For example, yung mga nasa bars, okay? Mga nag-entertainment, wala talagang pumupunta. So talagang mapipilitan talagang magsara. So hindi dapat sisihin ng mga empleyado yung namumuno or yung nangangasiwa. Kasi hindi maiiwasan ito. Talagang mawawalan sila ng trabaho. So ang pinakamagandang gagawin nila is maghanap sila ng ibang mapapagkakitaan ng pera. At ang isa dito nga, yung online business. Kasi nga nasa age of air tayo, ang air kasi gumagamit ng technology, gamit ang apoy, gamit ang kuryente. So yan, maganda po yan. Kaya lang, huwag nating kalilimutan na, oo nga, makakabenta ka. Ang problema, may pambili ba yung bebentahan mo? Kasi for example, ang dami ngayon luto ng pagkain, tapos alok ng alok. Okay, fine, nakakagawa sila niyan. Ang tanong dito, yung mabebentahan nila may pambayad. Kasi kung wala rin pambayad yun, wala rin mangyayari, di ba? And also, saan nila bibilin yun? Baka yung namang magbebenta sa kanila ng ingredients, wala rin. Kasi saan nila kukunin yun? Maybe sa farm na wala namang nagdadala, di ba? So dapat tignan natin yung tinatawag nilang supply chain. May tinatawag kasi sa negosyo na supply chain. So dapat tingnan ng pamahalaan natin yung source mismo ng pagkain. Meron ba talagang source? Pagkatapos, paano idadalhin yan sa market? Yung mga tao naman na mawawalan na nga ng kita, kailangan talaga mag-isip sila ng paraan kung paano sila kikita. Which is talagang mahirap bigyan ng definite na sagot. Kasi kung wala silang ibang kaalaman, kung yung nakagawian lang nila is, let's say, ito lang ang kaya nilang gawin. Example, sa teatro, kung saan nagkaroon ako ng pagtatanghal itong February, meron dyan mga production people. Yun lang ang kaya nilang gawin. Ngayon, walang kumukuha sa kanila. So, kawawa talaga sila, di ba? So, anong pwede nilang gawin kung wala silang ibang skills?
mapipilitan silang maghanap ng panibagong skill or yung tinatawag na racket muna kasi wala tayong solusyon talaga dyan. Yan ay bahagi ng pagbabalanse ng kalikasan. Kasi nga ang age of air nasa Libra. At ang Libra, constellation Libra is harmony ang dala. And babalansehin talaga lahat. So ibig sabihin yan, yung mga akala mong skills mo na ganito lang, mapipilitan kang humanap ng ibang skills para mag-survive ka. At kung wala ka talagang makitang skills, talagang sorry, magiging bahagi ka na ng tinatawag na collateral damage. Kasi hindi naman natin mapipilit na lahat ng tao mabubuhay. Hindi po ganyan ang mangyayari. Pag nagbabago ang kalikasan, example, sumabog ang isang bulkan, may tinamaang isang village, na wipe out lahat ng tao, part yan ng collateral damage. Kung merong biglang nagkaroon ng tsunami at tinamaan ang yung nearby na village na nasa tabi ng dagat at na-wipe out yung population, bahagi pa rin yan ng pagbabago ng kalikasan. So wala tayong masisisi. Kumbaga, talagang ganun ang mangyayari sa mundo. Mahirap tanggapin pero ganun talaga ang mga nakikita ko po. Opo. Dahil binanggit niyo po yung kalikasan, meron po kasi akong nabasa at nagkaroon din po raw siya ng vision ayon dun sa actually finorward lang din po sa akin ni Prof. Valdez. Ngayon po, binabanggit po kasi na magkakaroon po ng lindol. Parang ang sabi ay magkakaroon sa vision ay magkakaroon ng lindol na dire-diretso for 8 hours ang buong mundo. So, posible po ba kayang mangyari ito at ito ay dahil sa parang nagkaroon ng problema o yung kasi narinig ko po sa inyo yung alignment na tinatawag eh. Ano po masasabi niyo po dito? Apo. Posible mangyari yan pero hindi pa ngayon. Pwede yan sa 2021 kasi by December, magkakaroon ng conjunction ang Jupiter at saka ang Pluto at saka Saturn pa ata. So magka-conjunction, ibig sabihin yan, mag-a-align sila yung mga planetang yon. At pag nag-alignment kasi ito, ang daming mababago talaga pagdating sa kalikasan. So pwedeng maganap yon pero sa 2021 pa. Isa pa nito, ang 2021 kasi pagpasok ng Year of the Metal Ox, metal is connected sa lupa. And pwede talaga magkaroon ng mga lindol at pagsabog ng bulkan. Pagdating naman ng 2022 and 2023, water element naman, tubig. So may water tiger at saka water rabbit naman ang mangyayari. So dahil sa tubig, pati ang dagat kasama rin. Yung tsunami, tidal waves, pwede pa rin mangyari yan. Very strong ang possibility. Right now, ang nakikita ko, sunod-sunod na paglindol sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya nga pansinin ninyo yung mga nagre-record ng mga ahensya ng pamahalaan o kay mga private mga nagre-record na pribadong sektor, talagang pinapakita na ang mga lindol, iba't ibang panig ng mundo, pag nangyari dito, may sumasagot sa kabilang side. Kasi talagang ganun po yun. At ang magnitude talagang mataas. Hindi siya yung usual lang na mga 1, 2, 3. Kung hindi, umaabot ng 5, may 6 pa nga. So, i-expect na natin na pwedeng mangyari yon. Recently nga po, yung bandang eastern side ng Pilipinas, sunod-sunod ng mga lindol, pag tinignan ho natin, sa may bandang Mindanao, kung saan sumisikat ang araw, silangan, paakyat hanggang sa Quezon, makikita natin kalat-kalat may mga may mga lindol na nagaganap. So medyo nakakapangamba lang kasi nasa eastern side. Ngayong Year of the White Metal Rat, ang eastern side o ang silangan ay hindi maganda. So may possibility na kapag na-affect yung, hindi ko alam kung anong tawag doon sa geology, pero pag na-affect yung lupa sa ilalim at yan ay pumunta sa dagat, pwedeng mag-cause ng tsunami. Pwedeng mangyari yon. So, again, part ito ng pagbabago ng kalikasan. Medyo, kumbaga, nakakatakot yung mga posibleng mangyari. So, ano po ang pwedeng paghahanda na dapat gawin ng mamamayan at ng pamahalaan po sa ganyan na posibleng mangyari na mga sunod-sunod na lindol at mga tsunami?
Okay. Number one, dapat maghanda tayo. Ibig sabihin, dapat ready tayo yung mga gamit natin. Anytime pag may nangyari, dapat ready tayo mag-evacuate. Importante po yan, yung sa evacuation. Kumbaga, dapat ready na yung bags natin na anytime, nandun na may extra damit tayo, merong battery, may charger, kung ano man ang kailangan natin, o mga gamot, at pera, dapat meron din tayo doon na nakalagay para anytime na kailangan tayo lumikas, madali, imbis na maghahanapan pa tayo. Pangalawa, ang pamahalaan, dapat pag-isipan na yung mga, at saka ang pribadong sektor din, mag-isip na rin sila ng mga lugar kung saan pwede iluklok or ilagay ang mga taong lilikas sa mga biglaang catastrophe na ganito. Pangatlo, yung pa ring panalangin. Kahit na anong relihiyon, yung panalangin pa rin. Kasi darating at darating ang mga bagay na ito, pero siguro ang magandang ipanalangin dito ay yung ma-survive ito. At kung sakaling hindi ma-survive at merong mga taong mahal mo sa buhay na mawawala, sana bigyan ka ng lakas ng loob, tanggapin ito. Okay. Medyo, ang hirap, medyo mabigat yung kwentuhan natin, Attorney Nick, kasi alam niyo po ba, kaya po ito po yung mga tinanong ko po sa inyo kasi may mga naman na kayo mga visions na ibinahagi dun sa mga vlogs ninyo. At pa ng pakikipag-usap ko nga recently kay Prof. Butch Valdez. At lagi nga po niyang binibilin sa akin kung kaya mo ngayon na mag-rosary, magdasal, kasama ang pamilya mo, mas maganda para mas maraming magdasal. Pangalawa, yun nga katulad ng sinabi niyo, yung paghahanda. Ngayon, ang gusto kong idagdag na tanong ay pagdating sa transportation. Kasi matindi ngayon ang problema natin sa transportation at marami tayong mga kababayan din na nasa hanay na yan na mga leader na namamatay ngayon at nagkakasakit. Can you imagine even the MRT, mga employees nila? So ano pong tingin niyo ron? Opo. Yung transportation kasi connected pa rin yan sa earth sa lupa. Kasi nga nasa age of air na tayo. So talagang magkakaaberya. At the same time, may Mercury retrograde tayo, which means affected ang transportation. Kasi ang Mercury retrograde sa isang taon, mga 3 o 4 na beses yan nagaganap. So ibig sabihin, talagang recurring na every year magkakaroon ng aberya talaga sa transportation. So dapat yung mga opisina gumawa ng paraan para ang kanilang mga employees ay hindi na kailangan pumunta pa sa opisina unless necessary. So, kumbaga work from home. At pangalawa, dapat ayusin talaga ng ating pamahalaan yung internet connection. Kasi mahalaga yan sa age of air. Hindi pwedeng mawala yan. Dapat talaga ayusin na yan. At bahagi ng pag-ayos na yan is, number 1, yung mga oligarkiya tanggalin talaga. Kasi sila ang pumipigil. Dapat talaga mawala yung mga yan. And para dumami ang mga players at bumaba yung presyo para ma-afford ng mga tao. Ngayon, kung talaga sobrang kaya naman ng pamahalaan, nasagutin na lang ng pamahalaan yung cost na yan, mas maganda para sa lahat kasi very important yung internet sa pagtugon dito sa transportation na problem, at the same time, sa communication ng mga tao kung paano natin haharapin ang mga problema. Actually, bigla nga po pumasok sa akin kasi yung issue ng ABS-CBN, remember? Tandaan natin ang ABS-CBN ay hindi lamang sa usapin ng kanilang mismong radyo at telebisyon. Meron din silang usapin yung katulad ng frequencies na tinatawag natin. Ayon dun sa FICTAP, sa Federation of International Cable and Television Association of the Philippines, binabanggit nga po nila na yung dating monologue na sinasabi nilang one frequency, analog, tapos naging digital, naging 7 po yun. So sabi niya ganon, sa Japan daw, yung 6, kinuha raw ng government at ginamit para sa internet connectivity ng pamahalaan at mismo ng mamamayan nila. Ito kaya malakas, mabilis ang internet connection ng Japan dahil ibinigay bilang serbisyo sa taong bayan. Kumbaga,
ano ang nakikita nyo? Kasi alam naman natin na itong ABS-CBN ngayon, na-denied sila. Na-denied yung kanilang prangkisa. Opo. Posible ba na sabi nila na pagkatapos daw ng term ni President Rodrigo Duterte, possible Opo. na makakabalik sila? Nakikita nyo ba na makakabalik sila? Pangalawa, magagawa bang i-impose ang penalty sa ABS-CBN na umaabot sa halos trilyong piso at yung mga oligarkiya na kakuntsaba rin nung itong mga to? Go ahead, Attorney. Okay. Yung una, alam nyo, ang ABS-CBN, mas nagkaroon ako ng pangitain. Mas maganda sa bansa natin ang wala na sila. Tamaan man ang mga kaibigan ko dyan, bilang isang psychic, hindi ako pwede magsinungaling sa aking mga pangitain. Alam niyo po yan kasi marami na ako sinasabi na Yes. pinost ko na po. Yes. Hindi ko pwedeng baguhin para lang i-please o paggaanin ang kalooban ng isang taong nawala ng trabaho. Kumbaga, ako ay detached. Bilang isang psychic, detached ako kung ano yung nakikita ko, sinasabi ko. At yung nakikita ko, masama para sa bansa natin kung magpapatuloy ang ABS-CBN. Masama po talaga. Dahil sa kanilang mga ginawa ng ilang dekada ay talaga mauulit at nakikita ko ang pahirap na gagawin sa mga taong bayan at ang paggamit ng pera sa hindi magandang layunin. Yan ang nakikita ko po. So dapat talaga mahinto na yan. Ngayon, yung pag natapos po ang termino ni Pangulo Duterte, dapat hindi na ibalik ang ABS. Dapat spread out. Hindi pwedeng mag-concentrate sa isa lang grupo ang impormasyon o kaya ang aliwan. Dapat ikalat yan. At yung inyong tanong po tungkol naman sa ano yung pangatlo? Sa oligarko. Okay. Sa oligarko, yung sa mga oligarko naman, dapat panagutin talaga sila. Dapat talaga panagutin. At kung kinakailangan kunin na talaga ng pamahalaan, kunin na. Alam nyo, hindi ito usapin ng sequestration na ordinaryo o kaya dahil daw martial law or whatever. Hindi. Kasi may mga tao nagsasabi, umuulit lang daw ang history. Hindi po, umuulit ang history. Bilang isang psychic, ang nakikita ko is binigyan ng pagkakataon ng sansinukob or universe ang mga oligarkiya baguhin ng mga buhay nila. Pero hindi pa rin sila tumitino. Kaya panahon na para balansehin sila ng age of air. Babalansehin. Kaya kailangan talaga silang matanggal. Kasi hindi nila sinusunod. Kasi alam niyo, yung balance kasi, ang Libra kasi is balance scale. Nagtitip para sa mga oligarkiya na hihirapan talaga ang taong bayan. So ibabalik yan. Kaya talagang dapat mawala ang oligarkiya. So yun ang nakikita ko. O dapat talaga panagutin. At saka, hindi ito sinasabi-sabi ko lang. Kasi kung i-discredit ako nila, ang masasabi ko, ilang taon din ako na iniimbitahan ng ABS-CBN mismo para magbigay ng aking mga pangitain. Ilang beses akong tinatanong nila. Tapos ngayon, sasabihin nila, i-discredit ako na peke or whatever. Bakit nila ako kinukuha noon? Diba? Just because sinasabi ko ito, hindi na sang-ayon sa kanila, discredited. Actually, wala akong pakialam sa ikakalat nila dahil ito ay mga pangitain ko. You cannot question ang paniniwala ng isang tao kung ano yung nakikita niya. Take it or leave it. Kung ayaw nilang maniwala, fine. It doesn't matter to me. Ang importante is mawala talaga ang oligarkiya. At hindi lang ABS-CBN, lahat ng oligarkiya kasi kailangan balansehin. Yes. Balansehin ang mundo. Ito yung mga oligarkiya sa kuryente at tubig, di ba, Attorney Nick? Yes. Oo. Yes. At nabanggit mo na to sa unang palatuntunan na ginawa natin sa Katipunan Channel, sa Tuklasin Natin din, di ba? Maliwanag ito. Yung bang nakikita mo, kasi nagalit ang ating presidente tungkol dyan sa tubig at kuryente, particularly on tubig. Sa tingin mo ba magpapatuloy to? Kasi tandaan mo, may ginawa siyang, nag-sorry siya during the pandemic. Diba? Parang nanawagan siya na magtulungan tayo. Pero dahil ba doon, hihinto na si presidente para papanagutin sila? Kasi nananatili pa rin yung kasalanan nila sa taong bayan at sa pamahalaan, syempre. Diba? Bago po yan, naalala ko lang, alam nyo, dapat talaga
Kasi ang DICT, Department of Communication and Information Communication Technology yata, Yes, or yes. DCIT, ay DICT. DICT, Yes. dapat i-push nila yung programa or yung technology na gumagamit ng satellite. Hindi na tayo dependent sa cable. Dapat yung satellite, kasi archipelago tayo mas malinaw at mas mabilis ang impormasyon kay may bagyo or lindol pag satellite na. Yan ang dapat na i-push nila. At the same time, ang satellite is air-based. Di ba? Age of air. Tama. So maganda po yan. So yan yung isa. Now, going now dun sa inyong tinanong about kuryente, tubig, dapat ituloy yan ng Pangulo. Yung kanyang paumanhin lang, alam niyo kasi ang Pangulo minsan may sinasabi lang siya mga bagay-bagay na hindi dapat i-take na literal. For example, yung kanyang expression na magsasara ang ABS-CBN, sabi niya, titiyakin niya magsasara, dala yan ang galit niya. Pero, ang sabi naman ng iba, yung kabila, yung mga supporters ng ABS, na pinilit daw niya yung mga kongresista para daw gawin yon, which is kalokohan. Kasi sinasabi pa nila on record daw. Ang isang expression ng statement ng Pangulo is not on record. Ang record is yung nakasulat. Yes. Which means, if it's a proclamation, an executive order, administrative order, but not yung expression ng kanyang sentiments during speeches. So may mga tao talagang mababa ang kanilang pagkakaintindi. Masyadong literal sila. Oo. Masyadong literal. Ngayon, They don't read between the lines. Correct. Yung sinabi ng Pangulo na pinapatawad niya, hindi rin literal yon. Kasi maaring sinasabi lang niya yun para magtumulong ang private sector. Kesa naman banggain niya at that moment, imbis na tumulong, lalong mahirapan ang pamahalaan. So nakita ko kasi sa Pangulo natin, tinitimpla niya Kasi nga, binabalanse niya talaga lahat ng interest, which is napakahirap. Pero kaya niya. Kasi siya lang ang tumakbo nung time na yon na nakita ko siya yung sagot sa mga haharaping problema ng bansa natin. So, dapat ituloy pa rin. Lalo na yung sa Meralco, di ba? Biglang nag-jack up yung prices. Tapos yun ang nabalitaan ko. Kahit diba? sa tubig. Yes, kahit sa tubig. Tapos sasabihin nila, aayusin na lang daw, i-adjust. Hindi pwedeng ganon. Dapat panagutin talaga. Kasi for example, yan sa kuryente natin, dapat tignan sino ba talaga ang may-ari. Is it Manny Pangilinan or maybe yung sinasabing Indonesian na Salim family? Dapat tignan din yan. Ang may karapatan tumingin dyan, kasi prangkisa yan, ulit ay ang Kongreso. Kasi ang Kongreso dapat ipaglaban nila yung bayan, yung tao. Hindi nila dapat ipaglaban yung oligarkiya. Kasi sila ang sasalba sa future generations. Sila ang sasalba sa mga susunod pang mga salinlahi natin na nakasalalay sa kanila. Ngayon yung sa tubig naman, ganun din. Pero yung sa tubig, ang nakikita ko, baka sa year 2022 pa yan, 2022 at saka 2023. Kasi water element na yon. So sa ngayon, isa-isa muna. Siguro yung kuryente. Pwede na rin simulan yung sa tubig, although mas mapapag-usapan niya pag dumating na ang 2022 at 2023. Dahil nabanggit niyo yung presidente, Attorney Nick, kumusta ba ang ating presidente? Kasi yung iba, sinasabi nila hindi matatapos yung term, may sakit na, marami silang kung ano-ano nga haka-haka, lalo na yung mga kalaban niya. So, una, matatapos niya yung term. Pangalawa, pagdating ng mare-re-elect ba siya? Go ahead. Okay. Pagdating doon sa kalusugan ng Pangulo, matagal na akong tinanong sa akin niya ng iba't ibang networks at sinabi ko, yes, matatapos niya yung term niya. Okay, yung kalusugan niya, hindi marami. Yung sa kabilang ibayo, lagi na lang, yun ang wishful thinking nila. Gusto talaga nila magkasakit. Gusto talaga nila matigok. Palaging yun sinasabi. At ang lagi ko naman sinasabi doon, be careful what you wish for kasi bumabalik yan sa iyo. Yes. Kasi kagaya nung nangyari kay Carlos Celdran, sinabihan niya ng hindi maganda. Ano nangyari after 2 days, natakot ako, pinost ko talaga kasi nakita ko mamamatay siya. Pinost ko, sabi ko, be careful what you wish for. 2 days, natigok siya na heart attack. Prior to that, may isa pang lalaki rin, ganun din ang sinabi. So itong mga to, sila yung latak na humihila sa atin pabalik sa panahon ng lupa. Kasi before the age of air, it's the age of earth. Hinihila nila tayong pabalik kasi nga nangangamba na rin sila na hindi nila kayang ma-maintain yung buhay nila
na tinatamasa noon kasi maraming mawawala sa kanila. Kaya, pero kailangan yun kasi panahon na ngayon na ang mga tao na ang kailangan na tignan. Kasi nga Age of Aquarius dadating na rin. Ang Age of Aquarius is humanity, community service. Komunidad ang tinitingnan, hindi yung kayamanan ng bawat isa. Hindi yun kundi tulong-tulong, harmony plus harmony dahil sa Libra. So yun ang dapat tingnan. Ngayon, yung tungkol naman sa tapos yung termino niya, syempre nasa saligang batas natin, hindi na siya pwedeng ma-re-elect. Hindi na siya ma-re-elect kasi 6 years lang ang term niya. Okay. So dapat, ang papalit sa kanya, isang tao na magpapatuloy ng kanyang sinimulan. Kasi kailangan may continuity para hindi na bumalik yung sa dati. Pero I don't think babalik sa dati kasi namulat na mga tao. Yung nga sabi ko nga kanina, history repeats itself. Pero hindi ibig sabihin na ma-overthrow na naman yung pamahalaan kasi may kaibahan. Nung panahon noon, wala tayong social media. Madaling mang-uto ng mga tao sa radyo. Diba? Humirit si June Keithley na sinabi niya ganyan. Tapos yung mambo-mambo magsaysay. Wala namang kumokontra. Yung panahon na yon, mas marami ang tumingik at hindi nakikialam. Kaso, mas maingay yung kaunti. Kaya napuno ang EDSA. Nagkaroon ng people power, di ba? Pero pansinin nyo, kung yan ay nakabuti sa bansa, sana taon-taon talagang sineselebrate. Pero ano nangyari? Nilalangaw na. Because nga, nagsimula yan sa kasinungalingan. Anything na sinungaling, anything na masama, hindi talaga magtatagal. Okay. Kaya yung mga kasinungalingan na yan, mawawala yan. Kita nyo, langaw na lang ang pumupunta. Bibihira na lang, alis magbayad pa ng tao, di ba? So ganun mo mangyayari. Kaya hindi mauulit. Ang mangyayari ngayon is panibagong antas na, ascending na. Tinatawag namin dyan yung mga nasa age ascension. Ascension ang tawag namin. We are ascending to the next level. Ang ibig sabihin niyan, pagdating sa technology, dadating tayo sa point na may teleportation, yung isang gamit, hindi na, yung, parang yung napapanood natin sa mga sci-fi movies, nalilipat siya sa ibang lugar. Oo. Pwede mangyari. Tapos yung pag-travel natin na mag-isa, meron tayong mga sasakyan na mag-isa na, tapos sa air, tayo dumadaan. Dadating yan during this age of air. Talaga? So, since dadating po yan sa age of air, ibang technology na hindi na yung land-based, meron pa rin, although hindi na masyado. Kasi yung ating lupa naman, gagamitin naman for food, for survival na. So, okay. Yan ang mga nakikita ko in the future. Oo, grabe talaga ang vision mo. Grabe ang vision mo, Attorney Nick, kasi nakaka-relate ako sa inyo kasi parang sabi ko kaya nga sabi ko, siguro dahil meron lang akong mga ganun na syempre ang hirap ikaw mas kumbaga parang siguro innate sa'yo plus nadagdagan pa ng kumbaga na yung experience na aral mo. Kaya kumbaga malinaw na malinaw mong nakikita. Ngayon, siguro yung babalikan ko lang yung sa transportation. Yung jeepneys ba, may pag-asang makabalik? Mga jeepneys. Mahihirapan, kailangan yung hybrid na O kaya yung base sa electricity. Dapat yun na. Okay. Yung dati. Kasi nga, unti-unti, hindi siya mabilisan or biglaan. Unti-unti, mafe-phase out yan. Parang parang nung panahon noon, yung kalesa, di ba yan yung means of transportation ng mga mayayaman? Yes, yung mga alipin sa gigilid kagaya natin, mga naglalakad lang, di ba? Ganyan tayo. Kalesa, ka na, social ka. Pero ngayon, wala nang sumasakay sa kalesa, maliban na lang kung nasa Intramuros ka, iikot-ikot ka lang. Ang mga sinasakyan ngayon, iba na, di ba? Oo. So, nag-iba-iba. Kaya, hindi siya biglaan. Ang jeep, yes, mafe-phase out din siya eventually. Kaya, mafe-phase out din or ma-change siya into something yung individual na. Alam niyo, ang mga kotse na nakikita ko, mas maliliit compact na sobrang liliit. In fact, magiging parang isang tapos pwedeng gamitin na, lilipad ka na Pwedeng mangyari yun Gamit ang solar power or whatever you call it. Kasi nga, gagamit tayo ng enerhiya galing sa hangin. At galing sa liwanag. Yun ang mangyayari na. So, mangyayari yun in the future.
Grabe, no? Parang ang layo ng advance ng vision mo at Nick. Opo. But, Kaya nga po, alam mo, maganda rin po, Miss Cathy, Oo. maganda rin, magpapasalamat ako sa inyo na tinatanong niyo ako kasi mahirap sa akin, mabigat sa akin na paulit-ulit ko nakikita unless Oo. i-share ko. Oo. Pag sinare ko at nailabas ko na, nakakalimutan ko na po na sinabi ko. Oo. Totoo. Basta talaga? na-unload ko, basta na-unload ko, hindi ko na humaalala. Mga kaibigan ko na lang or mga sa TV or kay sa radyo, sinasabi nila, sinabi niyo po sa programa namin ito ako, sinabi ko ba yun? Kasi nakakalimutan ko na. Oo. Naalala ko nga yan sa vlog mo na parang Opo. spontaneous lang yung visions na nakikita mo habang tinatanong ka kasi unang-una ayaw mong hangga't mare ayaw mo nga nagbabasa ng radyo ng dyaryo o ng para hindi maimpluwensyahan yung visions mo. Kaya hinahayaan mo na lang yung visions mo at parang kumukuha ka na lang ng truth card, 'di ba? Ganon. Opo. Parang ako kailangan ko magpa-truth card sa inyo. Why not? Diba, Why not? May free ba ako? Kasi alam ko may contest ka dyan sa mo alam ko yung contest mo, ha? Kayo na po ang bago kong administrator. Ang tindi ko, no? Sabi ko sa inyo na na binabantayan kita Oo. Correct. Opo. At saka maganda nga rin po, na may mga taong sumusubaybay or tumututok kasi po, somehow may nakukuha sila na impormasyon na makakatulong sa buhay nila. Kasi sa akin naman po kasi, hindi ko to ginagawa para magpasikat gaya nung sinabi nung Laos. Correct. Hayaan mo sila. Kasi ako po bilang isang spirit questor, ang mission namin is to help people without expecting na may kapalit. Wala ko kaming ganon. Kaya ang sa akin, pag may nakikita akong visions, talagang sinishare ko. Kaya natutuwa nga po ako dito sa programang Tuklasin natin. Kasi kayo yung kauna-unahan tinanong ako ng mga visions na ganito. Oo. Kasi kumbaga nakita ko po kasi kung paano nyo dinideliver to at kung paano talagang nangyayari. Kaya po sabi ko, importanteng matanong ko si Attorney Nick katulad nung mga kasulukuyang issue ngayon na lahat nakanganga. Alam nyo ba yon? Kaya sabi ko, kinakailangan marinig kayo ng marami. Hindi lang ako, hindi lang yung mga nasa online sa Facebook, mas maraming taong marating ninyo, marinig kayo, mas maganda at makadaupang palad kayo kasi para kayong nagbibigay ng ng tamang daan. Alam niyo yun, yung parang diwanag, pag-asa, yun yung binibigay ninyo. Na kahit na ganito yung sitwasyon, kumbaga parang nabibigyan nyo ng etong dapat kong gawin, yung paghahanda na tinatawag. Katulad nung may binanggit ka kasi sa isa sa mga vlogs mo, na yung mga parang pagdating ng July, sinasabi mo na parang hindi dapat na naglilipat o lumilipat, ganon. Tapos pati yung pagbili ng mga gadgets, anything na gadget, dahil yung possibility na masisira lang to, parang ganon. Naringgan kita ng mga ganon. So, kaya sabi kong ganon, kaya siguro nagkanda sira lahat. Pero pangklaro ko lang Attorney Nick, dun sa mga gadgets kasi dahil syempre alam mo naman, dahil internet-based na tayo, online learning. So marami ngayon mga bata, mga magulang, even ng gobyerno, nagsisipagbili ng mga computers ngayon. Yung iba naman, kumbaga parang hinihingi na lang yung mga use. Lang sa'yo, mas maganda bang bumili o mas okay yung mga dati nang ginagamit nila at binigay na lang sa'yo? Anong mas okay? Una, mas maganda talaga kung bago. Okay? Kasi assured ka na number 1, may warranty yan pag nagka-defect. And number 2, sigurado ka na maayos yan ang takbo, di ba? Kesa second hand. Pero kung hindi ka naman maka-afford or let's say meron namang available na hindi na kailangan at ibibigay naman sa'yo, tanggapin mo rin, di ba? Kasi maganda rin naman yun. Lalo na kung in good working condition pa naman. So pwede rin yun. Itong paggamit ng mga gadgets na ganito, maganda, kailangan talaga natin lahat ito. Kailangan natin lahat. Yun nga lang, dapat kasabay ng paggamit natin ito ay yung pag-improve ng internet connection natin. Yung technology, yung mga infrastructures ng technology. Kasi meron nga tayong gadgets, pero ang bagal naman ng mahihirapan din. So dapat kasabay na
tugunan niya ng pamahalaan. Kasi yung private sector, madali. Gawa lang sila ng gawa. Benta, madali. Pero ang problema is, makakakonect ba tayo kaagad? Madali ba? Malinaw ba ang reception? So dapat sabay na tingnan din niya ng pamahalaan. And one of which is, pag meron nga mga ganitong oligarkiya, lalo na emergency to, state of emergency itong nangyayari sa atin. Dapat yung pamahalaan maging mas forceful. Hindi pwede yung ano lang. Kasi si President, napansin ko sa kanya, malambot din siya eh. Kasi gusto niyang gawin, kaya lang tinitignan niya, marami kasi siyang binabalanse, kaya hindi siya makapag-force. Dapat yung papalit, yung may force. Yung talagang, sisiguraduhin niyan, gawin to, otherwise tanggal ka, yung ganun kaagad. Kasi yun ang kailangan natin sa ating bansa. Yun May po. last na lang to. May nakikita ka ba na pwedeng pumalit sa kanya at this time? Kasi mahirap yata humanap ng isang presidenteng mas higit pa sa kanya sa panahon ngayon. Alam nyo, meron pero hindi ko muna sasabihin. Kasi habang papalapit na yung habang papalapit na yung 2022, nakikita ko na kaya lang ayoko muna magsalita. Pero meron. Babae, lalaki. Ang kulit ko, no? Siguro sa programa nyo na lang kung unang sasabihin. Yay! Talaga, promise, ha? Anyway, alam mo, ang sarap mong kakwentuhan, ang dami kong natutunan. Siguro, bago kita tuluyang bitawan, maaari bang magbigay ka ng iyong mensahe sa ating mga kababayan at banggitin mo na rin kung saan kanila matatagpuan. Ay, teka! Meron pa pala akong Sige po. Okay. card. Si Truth card ko. Sige po. Okay. Sige, Truth card. Meron. Sige po. Pili kayo ng isang number from 1 to 80. 1 to 80? 80. Po. 58. Sige. Magbibilang ako, ha. Naku, sorry. Kwento mo na kayo. Ang tindi ko, no? Ang dami kong Alam niyo po si Attorney Nick, sa totoo lang, napakarami na pong nag-imbita sa kanya. Hindi lamang po ABS-CBN. Meron din pong suki rin po siya ng Remate, ng Abante, at pati po DWIZ. Kaya po lagi po niyang sinasabi, siya raw po, ano ba yun, Attorney Nick? Pokpok? Sorry. Totoo. Nagmamalaki ko. Go. Diba? Pero alam niyo po, sa lahat naman ng talagang double P. Talagang siya naman yung magaling. Pero sa susunod, yung pong mga video po ninyo, kung i-allow niyo po ako, nais ko sanang i-post o isama po sa aking interview dito para po mapakinggan naman po ng ating mga kababayan yung inyong mga tinutugtog sa piano. Magaling po siya. Napakinggan ko po yung kanya ano ba yun, yung sonata? Midnight sonata ba yun? Oo, yun. Meron pang iba siyang pinapatugtog kasi napanood ko sa YouTube. O, di ba? Para akong yun, no? Lihim na tagahanga mo. Gusto ko nga stalkers Sana dumami stalkers ko. Sige, pararamihin natin. Kasi napanood ka na nila sa akin. Lalo na dito sa Pinoy Stream Versatile Radio, puro mga OFW ang mga nanonood dito. Kaya huwag ka mag-alala. Maraming manonood sa'yo, lalo na. Di ba? Sige, game. Salamat po. Ito na ho, nakabunot na ako ng truth card ninyo. Ang nakikita ko rito is kailangan meron kayong katuwang, meron kayong kasama sa gagawin ninyo or ginagawa ninyo kasi bahagi kayo sa pagpapaliwanag. Importante, mahalaga ang inyong gagampanan sa pagpapaliwanag. At maraming mamumulat. Ituloy niyo lang po, magtiwala kayo sa sarili niyo kung ano yung gusto niyo talaga. Ito po yung card niyo. Parang ang bigat naman po niya. Parang nangyayari po sa akin yan, Attorney Nick. Talaga po? Opo, kasi inner voice. para po akong
puntahan po kasi ako rito nung aming mga kapitbahay, lahat po na nangangailangan, pati po sa ibang dako ng Pilipinas, tinetext ako at mini-message po ako. Hindi ko nga po alam, sabi ko ano ba to? Parang ang dasal ko lang po naman sa Diyos sana dugtungan ng buhay ko, maging malusog at maayos ang aking mga anak. Pero at humihingi talaga ako ng gabay para at gamitin din ako para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Kaya lang parang 2022. Mas maganda po yung taon ninyo. 2022, my God. Lagi nga akong binibiro ni Prof. Butch Valdez. Sabi niya, tumakbo ka na kaya na kagawad. Sabi ko, hindi ko po linya yan. Tama na po, tumutulong po ako sa pamahalaan. Ganoon naman lagi ako, Attorney Nick. Kahit na hindi naman ako mayaman, Attorney Nick, dukha rin po ako. Kaya lang po, syempre, alipin sa gigilid. Pero syempre, sa abot po ng ating makakaya, makatulong tayo sa kapwa natin, sa pamahalaan natin at hindi tayo magpasaway. Yung aking mabubuti na barangay captain din, si Manny Guarin, alam kong sobra-sobra yung pagod niya sa ng kanyang mga kagawad at mga barangay staff. Pero sabi nga ng presidente natin, hindi naman talaga biro, 'di ba? Attorney Nick, yung manungkulan. Parang ito ay compassion mo, commitment mo sa taong bayan, hindi lang sa sarili mo, 'di ba? Kasi if your country is okay, then your family and you as well is okay, 'di ba, Attorney Nick? Yes. Okay, last na message na lang po para sa ating mga kababayan. Ang sarap mong kakwentuhan. Parang ang dami-daming tumatakbo sa isip ko. Hindi ito ang una't huli, Attorney Nick. Yes po, anytime. Basta kayo po, okay lang po. Ang masasabi ko lang po, maipapayo ko sa mga nakikinig dito sa programa nga tuklasin natin is huwag tayong mawala ng pag-asa. Okay? At saka, lagi tayong gumawa ng kabutihan. Yun po. Kasi yung collective consciousness, pag lahat tayo nag-iisip ng kabutihan at nag-iisip ng kagandahan, magmumultiply yan magmamanifest yan sa physical na mundo. Kaya nga meron tayong kasabihan na as within, so without, as above, so below. Kaya yung power ng prayer, mahalaga yan para sa atin lahat. Yung mga gustong tumutok, yung aking social media accounts na Nick Nangit, Musician Spirit Quester page, o kaya Nick Nangit NCNLO. At lagi nilang panoorin yung mga vlogs ko sa YouTube, Nixtradamus channel. Maraming salamat, Miss Cathy. Thank you. I love you. I love you po. Maraming salamat po hanggang sa muli. Isa pong karangalan na kayo ay kasama po namin ngayon sa tuklasin natin. Thank you salamat. po. God bless. Bye-bye. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Maraming salamat sa mga nakaagapay natin ngayong araw. Sa technical side kay Roxanne Suba, sa pamunuan ng Pinoy Stream, Versatile Radio. Maraming salamat po sa ating nakapanayam ngayong gabi at nagbahagi ng kaalaman, karanasan at lumahok sa ating talakayan sa pamamagitan ng mga mensahe at sulat-tronikong ibinahagi sa mga tumutulong upang patuloy na mapakinggan ang palatuntunan ng tuklasin natin sa radyo o online. Sa lahat po ng naniniwala at umaagapay sa inyong lingkod, kulang ang pasasalamat.
Tanging maibibigay ko ay ihatid ang katotohanan at kaalaman sa pamamagitan ng palatuntunang ito. Napakabilis ng oras, ilang minuto na lang ay magpipinid na tayo ng palatuntunan. Katulad ng layunin ng palatuntunang ito, tuklasin ang mga dapat malaman ng sambayanan. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na namang magpipinid ang tuklasin natin, naway magsibing gabay at tulong ang mga kaalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kapintalan. Sama-sama tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po ang inyong nakasama sa nakalipas na 1 oras. Kami ay pansamantalang magpapaalam hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Samahang muli si Cathy Cruz. Tuklasin natin hanggang sa muli.